Bawas-bawas kalokohan. Make your vlogs more inspiring. New subscriber here from Toronto, Canada. Ay, interviewin ko si Chip, kasi alam nyo na umuwi sa Pilipinas. Yung tanong ko, yung anong mga pagbabago napansin mo sa Pilipinas? 15 years po akong hindi umuwi. Medyo naging emotional ako dun. May emotion pala. Oo, may makapal lang ang mukha ko. Pero talagang may mga pakiramdam rin ako, mga kaibigan. Oo! Yan. Na-mention na ba natin sa vlog na uuwi tayo? Nung wala pa akong asawa, gusto ko maraming anak, 5. Ang dami mong drama. Baka kita mo ako sa kalsado dyan, Sir Ferdy, baka suntukin mo ako. Wala po akong kalaban-laban. Nasabi lang namin, 3 ang anak namin. Totoo po yun. May abang-abangan niyo. May mga vlog na darating na hindi niyo ini-expect. Naisip mo na ba na umuwi ng Pilipinas for good? For good? Oh my goodness, ang hirap naman ng tanong mo. Ano naman? Ay, nako. Magandang araw sa inyong lahat. Oo. Welcome sa aming vlog. Welcome sa inyong vlog. Mag-ano lang muna ako, mag-smile muna ako. Ako rin. Parehas na tayo, mainit. So ayan, mag-ano lang tayo, magbabasa lang tayo ng mga comment kasi ang dami na namin hindi na sasagot ng mga comment at saka hindi nababasa. Busy. Oo, napaka-busy ko kasing yun bang i-work out yung mga galit at yun bang masakit yung loob at saka yun bang hindi basta. Ang dami mong drama. Ay, nako. Ayan. Sisimulan na natin magbasa ng comment. Ito. Ito may mga sa una, si Ron GSXRM796. O parang ano na yan? Robot Oo, yan. parang yung yung gun, yun? Yung machine gun. Machine gun. Hello po sa inyo. New subscriber here from Toronto, Canada. Shout out naman kami ni Mrs. Ron and Naida of Scarborough. Oo, Scarborough, Canada. Ay, ano pala to? Baka kapitbahay mo yung kapatid ko. Oo. Panoorin mo dun sa dun sa vlog ko sa Pilipinas, baka kilala mo yung kapatid ko, yung kuya ko. Hello po sa Taga inyo. Toronto. Ay, hello po kay Ron and Naida. Oo, Ron and Naida na taga Scarborough, Canada. Hello. Salamat sa pag-subscribe. Salamat po sa panonood. Oo. At sana lahat ng blessing ay pumunta po sa inyo. Kasi syempre man, kailangan nila ng blessing, kailangan nilang ng kumbaga moral support. Oo, kailangan nila ng lakas kasi nagtatrabaho yung mga yan. Oo. Tama po. Hindi naman natin alam, baka double job, triple job, o kaya nasa ano na sila, nasa ano ba yung morente? Retirement? Retired na sila. Pero ganun, kahit na ganun man, ay talagang mag-ingat po kayo at yan. Salamat. Next, si Sir Marvin De Luna. Mother mo yan, Idol Jeb? Tanong niya, si Sir Marvin. Ayun, pumunta tayo kay mama yung washing machine. Yung mama ko yun. Yun po ang biological, kung maraming nagko-comment, mali. Yun ang biological mother po niya. Yung tatay niya, yun ang ang German. Pero namatay na yung papa ko. Pero patay na siya. So, ako rin, namatay din yung tatay ko. Noong 2013. Yung papa mo. Ako rin, kahit na walang nagtatanong, basta may sabihin lang ako. 10 pala yung namatay. Si Papa, 10 naman. At si Gen Z, Jenny Horizon, nagpagupit ako sa US $23 bayad. Wow, long hair I have, but sa Pinas less than 200 pesos. See the difference. Oo. Ano yan? Grabe, $23. Halos parehas din dito. 23, 25 euro, 30 euro, mayroon pang ganun. Anong gupit yun? Pang lalaki yung $23? Pang babae. Mura na yan Mura na ano? Magkano sa inyo? Yung
sa amin 50 above na. Oh my goodness. Kahit doon ka lang sa ano. Ako na lang maggupit. Pero 23, wala pa akong na 23 na sasabihin mo na 20 euro. O, Depende siguro sa kung baka pinaganon lang yung bangs. O, $23. Depende sa gupit siguro, ano. Pero wala akong ano nga 23 na Dito. dito mo 20-25 na pang babae. Wala. Masyadong mura na yun. pang Baka- bata pa siguro yan. Hindi, nagpagupit siguro ng 5 buhok yan, 5. Binilang 5, Siguro. ganon. Oh, Mura tapos, na po yan. Dito may mga ano na, mura na rin yung 50. oo, mura na yung 50. Ako naman, mahal. Tama yung sinabi niya eh. Yung paggupit ko noon sa, nung pumunta akong Pinas, 300 pesos. Yung sa Pilipinas? Oo. Oo. Siyempre mas, Hmm. parang mas Ano pa magaling yun, pa sila doon. Ay, oo. Mas May mura, tapos may mas masahe pa, magaling ginanong-ganon pa ako. Mm. Oo. Nagmasahe pa, oo. Mm. At saka ang babait. At saka ano yun na, medyo mahal pa yun kasi pumunta ako sa mall. O, wala na akong ganang maglakad ng malayo, pumunta sa dating barbero ko. Sa mall medyo mas mahal ata. Medyo no? mas mahal doon sa SM Baguio. Okay. Pero mura pa rin. Oo, kung i-compare mo, mura Kumpara pa rin. dito. Oo. Oo. Ayan. Salamat sa comment kay Salamat po. Jenny At, Horizon. laging laging nagko-comment. Oo. Ay, maraming salamat, Salamat sa po support. sa inyo. Oo. Ah. At next si Ferdy Coco. Bawas-bawas kalokohan, make your vlogs more inspiring. Paulit-ulit sinasabi mo, napaka-predictable. Ay! Sayang. Oo. Okay lang yan. Tama naman yung sinabi Ano niya. yung paulit-ulit sinasabi mo, napaka-predictable? Yung mga yung mga kalokohan ko. Oo. Pero sandali. Sayang. Para hindi mag-appear na kumbaga yun bang sinusulat? Anong tawag doon? Take note? Hindi yung scripted. So, okay. Para hindi mag-appear na scripted. Mhm. At saka talagang hindi kasi scripted yung vlog namin, mga kaibigan. Kung ano yung naisip ko, yun ang sinasabi ko. Kahit paulit-ulit yan. Wala kasi akong wala kong yung style ng pag-vlog ko. Kung ano yung nasa isip ko sa moment na yon, sa sitwasyon na yon, yun ang talagang sinasabi ko. Wala akong kumbaga itinatago o yung pre-prepare na ano ba na sasabihin. Basta ganun lang talagang ano yan, raw talaga yan. Raw vlog talaga yan. Walang script at saka ano naman ang sasabihin ko kapag ka ano. Kumbaga yung script ko ba. Hindi kasi ako marunong, unang muna sa lahat, hindi ako marunong mag-script ng ano. Tapos yung inspiring na vlogs, nasa ano po kami, nasa entertainment. Oo. Yung hindi ko alam kung may na-entertain. Hindi kami masyadong serious. Oo, at saka yung mas komportable kami sa ganung mga bagay. Kasi kapag nagba-vlog po kasi kami, para bang gumagaan din yung pakiramdam, parang hobby ba, na parang pastime na, para bang yun ang outlet namin na tama ba? Yun ang outlet namin sa mga araw-araw na stress sa work at saka sa buhay ba? Oo. Yan nga. Oo. At yung kalokohan talagang ganun hanggang noon. Ganun talaga ako, mga kaibigan. Walang basta sinasabi ko lang. Sa akin kasi naman, wala naman akong yung bang sinasaktan na tao. No? Kasi ako naman yung sinasabi ko. Di ba? Ako naman lagi yung sinasabi ko. Parang mas komportable yung ganun kasi merong mga komedyante na yun bang hindi nila purpose yung saktan ng isang tao, pero para bang ginagawa nilang entertainment. Halimbawa yung stand-up comedian, ba pinagtitripan nila yung mga audience. Hindi ko gusto yung ganun. So ako na lang yung pinagtitripan ko. Para walang
masaktan. Oo, para walang masaktan. At saka, ano talaga, pasensya na po kung paulit-ulit ay talagang hindi ko na talaga mababago po yan at normal na po yan sa amin. No? At yun. Pero maraming salamat kay ano yung pangalan? Ferdy Coco. Oo. Napansin niya. Baka naaasal na siya. Siguro, Sa mga hindi ko alam kung may naaasar. Meron at merong mga naaasar, pero yung siguro yung baka kita mo ako sa kalsado dyan, Sir Ferdy, baka suntukin mo ako. Wala po akong kalaban-laban. Ako po ay ano lang, hanggang vlog lang ako. Oo. Hanggang ano lang ako, hanggang bunganga lang ako, pero mabait po ako. Ayan, next Salamat si po. Raniel Robles. Huwag kayo magsasawa na mag-vlog, Kuya Jeb. Hanggang makita ko yung vlog ninyo, buong pamilya pauwi ng Pilipinas. Ah. Anong pangalan niya? Si Raniel Robles. Huwag kayo okay. Oo. Balang araw, oo. Sa ano? Na-mention na ba natin sa vlog? Na uuwi tayo? Hindi ko alam. Baka na-mention na. Na-mention ko na siguro. Hindi ko, uuwi kami sa next year. Sa March or May, Oo, mga ganun. Oo, March or May. March. Next year. Tignan natin kung matutuloy. Oo. Hindi natin alam kung anong mangyayari pa sa mundo. Oo. Ayan, Oo. kaya. Gusto niyang makita yung buong pamilya. Ay, maraming salamat, oo. Siyempre, kami rin, ganun din. Pero alam niyo naman, ang problema ay ganyan. Wala tayong pamasahe. Mahirap ang pera. Oo, mahirap hanapin pera. Kaya, sabay, kahit saan naman, Pero salamat sa comment. Ayan, abangan na maraming lang salamat, ninyo. Raniel Robles. Ayan. Late So naman. next, si New Life Channel. Dapat dalawa ang naging anak nyo at dapat more than 2 ang bata pa naman nyo. So dagdagan nyo pa ang 2 kids nyo. Ay nako. Ano? Dapat 2 ang naging anak nyo. 2 naman ang anak namin. 2 yung anak namin, mga At kaibigan. dapat more than 2 ang bata. Oo, dapat. Hindi dapat more than 2. Di 3 sana. 3 sana. Yun ang 3 naman ang bata natin. Oo, Yun tama. yung ano namin mga kaibigan, Kailangan yun ng 2 kids. 3 Yung sa akin ang gusto ko. Siya naman noon, sabihin mo, yung gusto mo Noon noon, pa yun. Nung wala pa akong asawa. Gusto ko maraming anak, 5. 5. Oh. Pero wala pa akong experience of life. Ngayon, may experience of life na. Ngayon, mahirap yung maraming anak. Mahirap po. Hindi kasi hindi lang kasi yung anak, financially rin at saka yung marami kang i-consider na mga bagay na kumbaga kailangan komportable yung mga bata. Oo. At saka hindi ka rin maghihirap as a parent na mag-provide pero halimbawa marami kang anak pero ikaw naman na parent naghihirap mag-provide ng para maging komportable sila. Ang maisa-sacrifice naman wala kang oras sa kanila. Diba? Maraming mga bagay-bagay na dapat i-consider. Sa Kanya-kanyang na yun. Oo. Iba-iba tayo sa situation sa buhay, at tingin sa sa mga bagay-bagay. Bagay-bagay, oo. Oo. Pero sa amin, Pagdating sa mga bata. Oo, pagdating sa bata. Kaya, Sa pero, amin- nasabi lang namin, 3 ang anak namin. Oo. Oo. Ayan. Di marami na, Oo, marami na tayo anak. Oo. Always na may baby tayo, Oo. Ayan. Pero, salamat sa, sa comment. Pero Kay New Life Channel. totoo po yun. May abang-abangan niyo. May mga vlog na darating na hindi niyo ini-expect. Ayan. At next, si Wayne Phillips. Enjoy life, darling. Life is too short. Enjoying and everyday kahit konti lang ang budget. Ayan. Alam ko yan. Tama po. Di ba yung yan? Yung kung nag-comment sa
nag-ano tayo, breakfast tayo doon sa Ili. Yung Okay, first time okay, na nag-breakfast okay. tayo. Ayos salamat. Totoo naman, di ba? Mm. Ayan. Kahit lagi tayong busy, kahit paminsan-minsan, oo. Napakagaan sa pakiramdam. Ano? Oo. Kahit na kahit na inutang yung mga binabayad ay totoo naman. Ganun talaga. Oo. Kahit paano, paminsan-minsan, hindi naman everyday. Oo. Lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, ay nagtitipid kami. Ay siyempre, uuwi tayo eh. Oo, kailangan talaga. Kailangan magtipid. medyo magtipid-tipid na. So, Tapos, kung naano na yung pera, kung may naipon na, mawala na kaagad. mawala na kaagad, ano? At talagang ito ang masasabi ko, sacrifice, mahal. Sacrifice? Oo! Bakit? Anong isang sacrifice na? Wala na akong Jordan. For the whole year. Kabibili lang ito ng yung isang boots ng mahal-mahal pa. Saan natin ilagay mga yung sapatos mo na yan? Ang dami. Dapat mag-sort out ka muna dyan. Oo, bukas. 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 Bago ka ma-high blood sa akin, mahal, ituloy mo yung message nila. Susunod si Ma'am Rachel Culaton. Hello po sa inyo. Team talaga kayo sa lahat. Tama, ignore ang mga basher, pero in a way, okay na din, Jeb, alam na. Oo, syempre. Hindi naman talagang yung mga basher naman ay part ng yan, ng vlogging. Yung iba, ako inano ko na lang yan eh, para bang hindi naman sa hindi ko pinapansin, parang minsan tinatawanan ko na lang. Parang naging entertaining na sa akin yung mga sinasabi niya. Ay, nako. Pero part of yan? Ano ba yung sinabi ni Ma'am Rachel Culaton? Ignore ang mga basher, sabi niya. Pero in a way, okay na din, Jeb. Team talaga kayo sa lahat. Tama. Siyempre, team. Tag-team kami eh. Kumbaga sa WWE Wrestling ay tag-team kami na talunan. So ayan mga kaibigan, Salamat kay Ma'am Rachel sa comment. Hanggang dito na lang muna yung ating comment. Oo. Kasi may tanong pa daw siya eh. Yun. Meron pa daw tanong siya eh. Kaya i-interviewin ko si Jeb. Kasi alam nyo na umuwi sa Pilipinas. Yung tanong ko, yung anong mga pagbabago napansin mo sa Pilipinas? Yun daw ang tanong niya, yung mga pagbabago. Kasi hindi pa natin napag-usapan eh. Oo. Mahal, anong unang lapag ko doon sa Pilipinas, mahal, ay grabe. Parang nasa ako, yun bang friend. Sisters. Hindi na ako marunong mag-English Ang hirap yung mga yung friend, natin. yung friend kumbaga Sandali, yung i-google ko. Friend of English. parang outsider ako. Oo. English, Parang foreign. Oo, parang foreigner ako, parang parang foreign land, parang hindi ko kilala. Strange. Oo, ganun din, strange. Ganun, yung pakiramdam mo ba? Pakiramdam ko doon sa doon sa paglapag ko sa Pilipinas, pumunta ako ng Pasay, nag-overnight ako, parehas pa rin yung pakiramdam ko. Pero naramdaman ko lang yung naging foreign, yung nung pumunta ako sa Baguio, mahal. Parang Yung kung ang pag-uusapan natin yung paligid mo, ay grabe, ang laki ng pagkakaiba. So mga kaibigan, para malaman nyo yung background na nasabi kong parang naging foreigner ako, hindi ko kilala yung lugar. 15 years po akong hindi umuwi. 15 years na hindi ko nakikita yung Baguio at saka yung infrastructure. Ibang-iba na ngayon. Ang daming nagbago, mahal. Yung paligid mo, yung mga tao, para bang napaka-busy na at ang daming mga tao ay nako. hindi ka nasanay sa mga maraming tao grabe, siguro. ang daming tao. At saka sa paligid, yung language pa, naging Tagalog. Oo, yung isang sinabi mo. Oo. Sa Baguio, Naging na yung salita nila. Tagalog yung ang Dati kasi Ilocano. Oo. Pumunta kami sa market, siyempre yung doon sa public market, doon sa bumili ako ng
nag-Ilocano ako, tinatagalog ako. Ang alam ko, Tagalog yung nagtitinda. Eh, ba't lahat ng pinuntahan ko ay nagtatagalog sila? So, kasama ko kasi yung mama ko doon. Napansin ko, Mama, bakit Tagalog yung salita nila? Nag-Ilocano ako. Ay, Tagalog naman ngayon yung salita nila dito. Yun ang sinabi niya. So, yung language, at saka siguro yung ugali ng mga tao, parang hindi ko masabi kasi ang very short yung time maiksi na yung na tumira ako doon. 3 weeks. More than 3 weeks. More than 3 weeks. Less than 4 weeks siguro. Siguro kailangan half year. Para masabi ko yung yung mga ugali ng mga tao kung may nagbago. Oo. At saka kumbaga sa price ng mga bilihin naman, tama yung sinabi ng kuya ko. Nung alam ko noon, times 10 na lahat. Kasi yung kuya mo nakatira doon? Yung kuya kong sa Canada. Sabi niya 10 times yung price. Yung alam kong price noon kasi parang nabiglahan ako. Ano, magkano yan? Parang ang iba. Parang iba. Iba kasi siguro yung mindset ko na lumabas noon doon. Na kumbaga hindi nawala. Yung alam ko noon, ang alam ko hanggang ngayon na umuwi ako, ganun pa din. Kaya yun parang nanibago talaga ako yung pagbabago ng ng Baguio City. Doon sa Pilipinas, sa Pasay naman, doon sa Bawang, sa mga beach, halos parehas pa rin. Oo. Okay. At saka yung naramdaman ko noon mga kaibigan ay nako. Medyo naging emotional ako doon. Naiyak ako eh. Naiyak ka? Ay, syempre! Bakit naisip mo ako? Oo. Hindi mahal. Siyempre, nakita ko yung ang daming mga Pilipino. Sabi ko, ang sarap ng pakiramdam ba? Hindi yung mga German at mga ibang lahi dyan? Oo, dito kasi mga kaibigan, na para bang walang masyado, walang masyadong, may makikita kang mga Asian, pero hindi karamihan, Pilipino. Nung paglapag ko sa Katak, pumunta ako sa gate na papuntang Pilipinas. Oras mga Pilipino. Natuwa ako na makita yung kababayan na Tapos pumunta ako sa Pilipinas. Pagtingin ko, mga Pilipino. So pala bang, kasi dito medyo parang iba yung pakiramdam ko eh. Ako lang nag-iisa, parang ganun. Lalong mag-isa ako dyan, naglalakad ako dyan sa labas. Eh doon ay syempre, mga Pilipino yan. Mga Pilipino tayo, para bang may ka ba. So, yun ang mga naano ko doon sa Pilipinas. Tapos, presyo, yung mga tao, sabi ko na, presyo, Nasabi mo na. nasabi ko na, Paano? yun lang, wala na. Basta yung very strange. Oo. Ganun At naman syempre, talaga. nung umalis ako, emotional. Ay syempre, parang, May emotion pala. oo, makapal lang ang mukha ko. Pero talagang may mga pakiramdam rin ako, mga kaibigan. Oo! At Tingnan naman ninyo. ang ko rin, siyempre yung pamilya ko, mahal. Siyempre. Yung mga bata, pamangkin ko, hindi ko pa nakikita yung mga yun. First Oo. time. Oo. Nung umuwi kami sa Tadjan, ang daming pagbabago yun sa Tadjan, ang dami kong nakita mga bata na hindi ko nakikita. Sa Tadjan naman, 20 years akong hindi pumunta ron. Halos. Tagal na. Kasi magto 20 years na ako dito eh. No? At yun mga kaibigan, ang saya-saya sa pakiramdam na makita mo yung mga kamag-anak mo. Siyempre. Kasi kompleto kami, yung dalawang kapatid ko sa Canada, umuwi rin, so nakumpleto kami. No? At syempre yung mga kapatid ko rin na mga yun, ay hindi ko rin nakikita ng 15 years. Tagal na rin. Oo, matagal na rin. So, napakasaya na medyo emosyonal. Syempre, tao rin ako. Oo. Makapal lang talaga ako, pero tao rin ako. May tanong pa ako Oh. Maisip mo na ba na umuwi ng Pilipinas for good? For good? Oh my goodness, ang hirap naman ng tanong mo. Ano naman? Bakit? Hindi ko alam, mahal.
Hindi mo alam? No. Kailangan siguro magstay ka muna doon ng half year or 1 Oo. year. Para Oo, pero Masabi oo mo. at hindi. Kasi kung siguro wala tayong mga anak, wala tayong pamilya, dalawa lang tayo. Ay, oo syempre. siyempre iba na yun. Iba na yun, oo. Ay, gusto ko. Pero kasi siyempre yung mga anak namin, dito na nasanay, dito na siguro maninirahan yung mga yan. Yung anak namin si Liam, mas marami kasi siyang opportunity dito. Marami rin siyang opportunity doon sa Pilipinas, pero yung namin hanggang mag-adult. Ano bang tawag nun? Mag-18. Oo, pag matapos na yung school niya, ganun. Oo. At Siguro. pag-isipan natin in how many years? Oo. Mga ilang to? Mga 10 years. 10 years pa. Oo. Oo. 10 years pa. At pag 10 years na, yun doon na natin masasabi. Oo. Kasi inuuna namin yung mga bata. Siyempre. At saka yung dalagang anak namin, di ba dito na rin naninirahan, may sariling buhay. Siyempre, kailangan naman iniiwan natin yung tatlong Oo. anak natin. Uuwi tayo siguro mahal, pero lang, mga 3 months, ganun. Tapos balik tayo dito, or 6 months, ganun. In the Kasi yung future, Oo, pag may sariling buhay na rin yung si Liam, siguro ganun. Pero yung completely for good na doon na tumira ng always and forever, hindi siguro, Baka hindi. Baka hindi hindi natin kasi- masasabi kung anong hindi. mangyayari. Oo nga, tama naman, pero Hindi natin alam ang sitwasyon dito sa mundo. sa bagay, Baka sa pilitan na. oo, baka bombahin tayo. Oo, baka bombahin tayo. Bombahin Baka tayo dito bombahin sa tayo. atin. Pauwi kami ng Pilipinas, siyempre. Pauwi na ang mga foreigner, uwi na kayo. Oo. Di, uwi na ako. Yes sir, uwi na ako. Sabihin kong ganun. So ayan, yun ang, wala ka ng katanungan? Wala na, tama Wala na muna. Tama na muna. Next Sa time susunod ulit. na naman. Oo. Oo. Sige. So ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunood. Salamat sa panonood At, sa mga vlogs. Ayan, mag-ingat kayo. Ladies and gentlemen,